I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng it may sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Ngayong Valentine's Day, February 14, ay ipinagdiriwang ng Queen of All Media na si Kris Aquino ang kanyang 53 taong kaarawan. Kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan, ay isang espesyal na anunsyo ang kanyang ipinarating sa publiko sa pamamagitan ng kanyang matalik na kaibigan na si Boy Abunda. Ani Kris, pinili niya ibahagi ang kanyang mensahe kasama si Boy para mas maintindihan ng lahat ang tunay niyang pinagdaraanan sa kasalukuyan. Sa programa ni Tito Boy sa GMA7 na Fast Talk with Boy Abunda ngayong araw, live niyang nakausap si Kris sa pamamagitan ng video call. Ani Kris, obligasyon niyang ipaalam sa milyong-milyong publiko na nagdarasal sa kanyang paggaling ang tunay na estado ng kanyang kalagayan. Kwento ni Kris, hindi na mabuti ang kanyang karamdaman, mas lumala pa daw ito at nadagdagan na naman ang kanyang autoimmune disease. Naapektuhan na rin daw ang kanyang puso at anumang oras ay pwede siyang ma-stroke o magkaroon ng atake. Mapanganib daw ang dadaan na 6 na buwan dahil dito susubukan ang bagong gamot sa kanya na bihira ibinibigay sa mga pasyente. Sa mga oras na ito ay pwede na raw siya hindi magising at tuluyan ng mamaalam, kaya patuloy pa rin siyang humihingi ng dasal sa publiko. Ani Kris, hinding-hindi siya susuko sa laban ng kanyang karamdaman alang-alang sa mga anak. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? Okay, ngayon ako hihingi talaga. I'm sorry na parang ang kapal na mukha ko dahil ang tagal nyo na akong pinagdarasal, but I really need it now because on Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng it may sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. So, may gamot na susubukan, but there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na to na hindi ka binibigyan muna ng steroids. You need it para hindi ka magkaroon ng anaphylactic shock. So, on Monday, magbe-baby dose muna ako. Titingnan nila kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko, bibigyan ako ng pangalawang dose. But this will go on for, I will need a total of 4 doses of this medication. Okay, Chrissy. Hindi predictable. Correct. So, boy, I hate to say it, but you know, I've always been very, very upfront and honest at hinarap ko na to because alam ko na bawat araw, especially now, birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. I mean, sino ba naman ang sasabihin na handa na akong mamatay? I don't think any of us can say that because Bill is only 16. I made a promise to him na until he becomes an adult, I will really do everything. Lahat gagawin ko. Kasi hindi naman sikreto sa mga tao that ang kuya niya falls under the autism spectrum. Ako mismo, ako lang ang nagpalaki dun sa dalawa. Kailangan pa nila ako. But on the flip side of that, after Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong dapuan ng kahit anong sakit at wala akong panlaban doon. That's why I want to take this opportunity, Boy, that magpasalamat sa iyo because nangako ka sa akin, kagaya ng ilan sa mga pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung ano man ang mangyayari. Meron akong 2 kaibigan na lilipad dito para samahan yung 2 boys. And you also promised me, sorry dun sa show mo, pero you said na kung mabalitaan ka, tawagan ka ni Alvin, sasakay ka kaagad ng aeroplano to be here with me.
I love you so much, and I'm entrusting them with you because the two will actually be going home by the first week in 2 weeks. Why did I decide on this? Because naawa ako dun sa dalawang bata. Kasi ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para makita yung mga doktor. Go ahead. Yes. No, go ahead, boy. No, mabilisan lamang. Kasi ito ang tanong ng maraming tao. Bakit ang hirap gumaling ni Chris Aquino? You have the best doctors, you have the meds there. Bakit ang hirap-hirap pagalingin itong mga sakit na sinasabi? Just very quick, Chris, we have 2 minutes. Okay. Pinakamabilis na sagot. 3 pages yung laman ng binibigay sa mga doktor na ito yung mabawal na gamot kay Chris. Boy, pati pwede pangalanan na yung brand para malaman na lang ng mga tao sa Pilipinas. As simple as Biogesic, as simple as Ponstan, Advil, yung mga fever reducers, lahat yan allergic ako. Lahat ng gamot na halos lahat ng antibiotics, allergic ako. Yung mga steroids na binanggit ko, lahat niyan may side effect sa akin na meron akong pinagbabayaran. Mabibilang mo siguro sa 10 daliri kung ilan lang ang pwede kong gamot na pwedeng i-take. And apart from that, gumawa sila ng total blood panel para malaman kung ano yung mga allergies ko. Boy, ultimo, damo, grass. Okay. Allergic ako. At ultimo yung butil ng alikabok. Pag nahihinig ako yan, at hindi naka-purify yung hangin, hindi po ito kaartihan, totoo. Naninikip na, nag-asthma attack na. I understand, Christina. I get your point. Ang daming hindi pwedeng gamitin sa akin. Right. Kumbaga, ito na lang. Papasok ka sa gera, ang mga kalaban mo, lahat naka-Arbalite, lahat sila may mga assault rifle. Ikaw binigyan ka ng butter knife or binigyan ka ng isang tinidor. Okay. Yun lang ang panlaban. Okay. Pero, buhay ako ngayon, alam ko dahil tiwala ako sa dasal na kakayanin pa to because ito lang yung sinabi ko sa ate ko na ate, if something happens to me, it will show people na prayers hindi pinapakinggan ng Diyos sa mga dasal ng napakaraming tao. Kasi talking about dasal and ate, that is my last question. Ano ang dasal mo? To close this conversation, ano ang dasal mo, Chrissy, ngayon? I just want to thank God. Gusto ko magpasalamat because people I do not know, people na have never met me, yung mga hindi ko kakilala, everywhere, boy. Kanina kasi may nag-deliver ng pagkain dito. I was asleep, pero may dala sila ng mga prayer booklet. Ang laki ng community dito sa LA, and I barely go out, but when my sons are out, they're recognized, and lahat, wala akong na-encounter na hindi nagsabi sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga taong alam na kaibigan ko sila, na pinagdarasal nila at sinasabi nilang kailangan siyang gumaling kasi meron pa kaming hinihintay galing sa kanya. Gusto pa namin siyang mapanood. I cannot promise you that. Kasi ang dami ng hindi ko kayang gawin. Pero ito po ang pangako ko sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangan lumaban. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pinakamagandang regalo. Yung pagmamahal ninyo at pagsuporta ninyo at yung pagdarasal ninyo. Kasi wala naman akong nagawa para sa inyo. Pero kayo, sobra yung binibigay nyo sa akin na lakas because I know na you're praying for me and that's the biggest gift anyone can give. Okay.